me, myself, and I. Yun yung tatlong kataga na kumatawan sa maraming sa atin itong nakaraang, actually itong lilipas na taon. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat siya ay napakabuti na tayo ay patuloy na hinahamon na to be less of us and more of Him. So, nais ho ng Panginoon unang-una mula sa akin at sa ating lahat, wika niya sa Proverbs, "My son, give me thine heart." Pag ho na ibigay ng Kristiyano ang puso niya sa Diyos, he will eventually have a servant's heart. Yan po tatalakay natin sa ating pag-aaral. Magandang araw sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 244. Salamat po sa ating mga squad members na patuloy na nakikiisa at sumusuporta sa programa ng Philippine National Police, ang My Brother's Keeper Squad Weekly Interactive Meeting. And we are now on the service-oriented life, na kung saan isa sa core values ng programa ng gobyerno patungkol sa ating kapulisan. Tulungan tayo ng Diyos. Again, mula po sa aming mga ministro, mga pastor, and to those who are listening and watching ngayong oras, and to all of us na nasa Philippine National Police, to really apply yung mga natututo natin for the past several months and years, we will be able to have a servant's heart. Tulungan tayo ng Panginoon, and salamat sa mga kapatid natin from the Philippines and mula sa ibang bansa rin. Please comment and share anything sa atin na pag-uusapan. And please, don't forget to pray sa Squad 244 as we pray for you. Bilang police officer ng Philippine National Police, hindi ho kayang tawarin yung napaka mapanghamon na kalagayan ninyo araw-araw. Ilan na ngayon, harap kayo sa sobrang suwail ng mga tao sa pagsuway sa batas, paputok na walang habas, paglapastangan sa batas, nakataya inyong buhay. Araw-araw, ang mga kapulisan natin ay nakalagay sa panganib. And ang ating police department ay tinitiyak naman ng ating mga opisyal, ating mga kapulisan, ay walang tigil ang commitment na ipatupad ang kanilang role to protect our lives. That's why ando sila bilang protector, and as they enter the force, I believe andun yung tamang rason ng karamihan sa kanila kaya nasa PNP. And the National Police ng ating bansa ay still looking for ethical people who wants to make their places safe. Yung ating lugar, manatiling safe, lugar kung saan tayo nakatira, saan tayo naninirahan, kung saan tayo nakahimpil. The PNP would like to have more personnel na handa talagang ipatupad ang kapayapaan at katahimikan. And again, it is such a demanding career bilang maging police officer. Though this work is very rewarding. Sobrang taas ng ganda ng kalooban ng mga tao na makita kayo ay tumutupad sa inyong tungkulin. But it does come with some risk. Nakasama palagi ang panganib sa buhay ng ating kapulisan. It takes a motivated person. It takes a passionate person to be effective and reliable police officer. Eh, hindi lang po sila, mga kapulisan. Tayo po rin na mga sibilyan. It takes two to tango. Hindi may patutupad ng mga alagad ng batas. Ang batas, pag tayo mga sibilyan ay susuway. So we need to submit to authority. Tayo rin mismo ay tumulong sa pagpapalaganap ng kapayapaan. So nothing wrong to aspire ng higher position mula sa ating mga hanay. But why did you enter the police service? Bakit nga bang ilang mga tao na ay kayo na lang ang lakas ng loob na pumasok sa Philippine National Police? Perhaps they want to help lower crime rates.
masyadong noble, galing, na hangaring mapababa ang crime rate sa community na talagang kailangan po natin. I salute the barangay official ng aming barangay na naghahangad na ipatupad yung batas laban sa open pipes na mga motor na nakalulungkot mga kabataan ni mga walang lisensya pa yata, ni walang mga rehistrong sasakyan. Kung magpapatok ng kanilang mga tambutso, igay na lamang. Then, here comes a good guy, may concern sa pamayanan na ipapatupad ng batas. Salute to those of you, lalo na sa ating mga squad members na patuloy na buwis buhay, nagpapatupad ng batas para pangalagaan ang ating mamamayan. But as you enter the police force, you might have the desire to lower crime rates. Naroon din yung emotional distress na kinakaharap ninyo at ng mga tao. And as a police officer, you would be able to use your authority to make people feel safer kung saan sila nakatira. Dahil sa inyong authority, kaming mga mamamayan, civilian, will be helped na bumalik sa mga tahanan, mabuhay ng aktibo, sa pamayanan na safe. And importante, higit sa lahat na maramdaman din ang ating mga anak na komportable sila, safe sila lumalakad sa kalsada, walking to and from school, pauwi, na andun yung commitment ng ating mga alagad ng batas na ang community will have a possible safer community. So, isa pang rason marahil, kaya pumasok ang ilan sa inyo ang karamihan sa inyo sa police force is to build a relationship with the community, to help others in need, and to restore yung relationship between the police and the community, which is again another noble reason. And with a more positive police presence, you can gain yung trust ng tao, and you will be able to help others live better lives. Talaga nakataya, nakasalalay sa inyong kamay ang kapayapaan na aming kalooban. Unay Diyos, of course. A good police officer cares about public concern. Ando dun yung kanyang damdaming to make a difference ng kanyang bayang nasasakupan ay mapayapa. He wants to work as part of a reputable, efficient Philippine National Police na ang bottom line is ang pagiging police officer is becoming a public servant. Tingin po sa Mark chapter 10. Ito yung pangyayari kung saan yung mga alagad mismo ni Kristo ay nagkakairingan. Verse 42 hanggang 45. Nagkaroon ng iringan yung mga alagad ng Panginoon dahil nais ni James at nais ni John na maupo sa magkabilang panig ni Kristo sa kaharian. They want to have the seat of preeminence. Pero ito yung sabi ng talata. At sila pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalalaman nyo na yung mga inaaring mga pinuno ng mga hintil ay nangagpapanginoon sa kanila. At ang sa kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapat sa inyo, hindi gayon. Kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo, ay magiging lingkod ninyo. At ang sinuman, ang sa inyo mag-iibig na manguna, ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. People who are aspiring for preeminence. Sabi ng Panginoon, sa mundo, talagang magpapanginoon kayo and you want everyone serving you. Pero sa aking kaharian, sa Panginoon, you want to be the greatest? Serve. So how do we develop a servant's heart? Paano po na ang mga Kristiyano ay matuto na magkaroon ng pusong mapaglingkod? And I hope this is not about you, but about God working through us. Kapag ang Diyos pinayagan natin kumilos sa ating buhay and allowed Him to use us, ang laki ho ng tsansa we will have a servant's heart. It will result to a sincere service to people, giving us joy and glory sa Diyos. So, seek humble service rather than higher honor.
Ang mga empleyado ng gobyerno, wala nang question, they are called public servants. Nakululungkot lang ho, mga ilan, na pagka naupo na, nabigyan na ng kapangyarihan, nito sila na ang Diyos doon, hindi mo na hamagilap, hindi mo na makita maglingkod. And they are supposed to serve the people without expecting anything in return. Kahit sila ay naka-occupy ng high position. Ang sa Diyos, iba. When God saw in David the quality of humility, gusto ng Diyos na maipasa rin sa atin yung kanyang nakikita kay David. During the time the prophet gone to the home of Jesse, ang tatay nitong si David, hindi alam ng propeta na ang Diyos ay kumikilos na sa pamilya ni Jesse. Nobody knows how God works exactly. So, kumbaga God was on his secret surveillance sa tahanan ni Jesse, and he spotted pinakabunsong anak ni Jesse. And when he saw David, as if God was saying to him, that's my man. That's my guy. Bakit kaya? Nakita ho ng Diyos, ng Panginoong Hesus, kay David, a heart that was completely submissive to him. Yung batang David na yun was faithfully keeping his father's sheep. God saw humility in David's heart. Andun yung servant's heart. Tingnan po sa Psalm 89:20. Aking nasumpungan sa David na aking lingkod, aking pinahiran siya ng aking banal na langis. So as if God is saying, I don't care about all the slick public image meron ng ilan. Show me a person who has character, and I'll give him all the image na kailangan niya. What is looking in a person is a character na ayon sa kanyang kalooban. God would not require some certain temperament. Para sa kanya, He doesn't need people with charisma. Minsan yung pa nga ang mahirap na makapaglingkod sa Diyos. Walang saysay sa Diyos yung gano'n ka katakas, katalino, kagaling. God cares about character. First, is the person deeply authentic sa kanyang paglilingkod sa Diyos? Or is he faking it? Alam naman ng Diyos yun kung fake o tunay. Second, is he a servant? So when you have a servant's heart, andun yung humility. You do as you are told. Ang servant will not rebel. You would respect those in charge. You would serve faithfully, quietly, without concern over who gets the credit. Yan po ang servant. And that's David. So God looked at him out in the fields, keeping his father's sheep, faithfully doing his father's work. And God passed his approval on David. Tandaan natin mga kapatid, a servant doesn't care who gets the glory. A servant has one great goal. Isa lang ang layon ng servant. To make the person he serves look better. To make that person even more successful. And he will be happy. So, lagi na lang po natin nababanggit, kailan tayo magiging masaya? Na makita natin umaasenso ang mga tao na nasa subordinates natin marahil. When are we going to be happy? When we see other people getting promoted. So, we should see the best na mangyari sa ating kapwa. A servant does not want the person he serves to fail. Manapay, nais niya na ito magtagumpay. Magtutulong-tulong sila. So, he doesn't care kung ano ang sasabihin ng iba, kung ano ang pasalan ng iba. He just get the job done. Yun ang gusto niya. So while David's brother were off in the army, making rank and fighting big, impressive battles, David was alone, keeping the sheep, doing what is best, faithfully doing the work. And God loves that servant heart. Matthew 23:11-12. Datapot ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod nyo. At sinamang magmataas ay mabababa, sinamang nagpapakababa ay matataas. So be willing to serve others first. Jesus displayed His humility
nung hinugasan niya ang paa ng mga alagad, which is an act that was performed by the lowest servants. As law enforcers, of course, bilang mga police officers, kailangan maunawa natin that public interest should come first. John 13, verse 12. Kaya nang maugasan niya ang kanilang paa at makuha ang kanyang damit, muling naupo. Sabi niya sa kanila, sabi ng Panginoon, nalalaman niyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo kong guro at Panginoon, mabuti ang inyo sinasabi, sapagat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro, naghugas ng inyong paa, kayo naman ay nararapat ding maghugasan ng paa ng isa't isa, pagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginagawa ko sa inyo. So God was setting an example. That means sacrifice self-interest in keeping with the time-honored principle of delicadeza. By the way, yung sinasabing walang delicadeza used to be considered as the ultimate insult to a public servant. Dahil yung delicadeza is a word associated with honor. Pag sinabihan tayong wala kang delicadeza, para tayong naging dishonor, doing dishonor sa ating ginagawa. So delicadeza is a word associated with dignity, honor. It means a sense of propriety of or conformity to a socially and culturally accepted norm. A sense of delicadeza, it would produce behavior na nakaangkla o ayon sa moral standard. Luke 22:26. Kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. So the challenge for all of us is, would you love to live bravely sa kabila ng pagsubok? Mas exciting na sa araw-araw tayong nabubuhay, andun yung making other people's lives better. We want to become independently authentic. Sa panahon ito na ang peer pressure sobrang lakas, na ang publicity ay nakakaakit to be on top, it all begins in the mind. Tandaan natin mga kapatid, thinking right always precedes acting right. When we think what is right, you would act right. So, importante to have a renewed mind. Hindi madaling maglingkod sa iba. Talagang mahirap. Yung ang nag-iintay kang paglingkuran ka, nahihirapan ka na, lalo ikaw mismo maglingkod sa iba. But when it starts in your heart to be a servant, napakadali na ikaw din ganun din ang gawin sa iyo ng mga tao. Until our mind are freed from the world's mold and transformed by the Lord's power, we will never be a servant. So, kailangan siguro idagdag na rin natin sa pag-uusap bago tayo magbukas, yung babala laban sa mga tao na they might use us to accomplish their purposes. Maging matalino tayo at maging listo. Mag-ingat tayo na wag nating gagamitin ng tao for our own personal interest o tayo ay magamit ng tao for their own personal interest. So, ang dali ho kasi to encourage servanthood sa iba, na ibugilgil ko sa iba yung servanthood. That's not the way ng Panginoon ay lumakad at nabuhay sa lupa. Servanthood starts in the mind. With a simple prayer, Lord, change me. Hindi, Lord, change him. Change her. Lord, change me. Dapat ako baguhin mo. And the Bible lays a solid foundation na paano magkaroon ng servant mentality. And let me suggest, ayon sa tutunan ko, basic ingredients of servanthood: giving, forgiving, forgetting. Yung key passages dito would probably Philippians 2, 3, and 4. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi, sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. In short, kapakanan ng iba ang una. Iba means outside yourself. Family, husband, wife, children, and others. Kapakanan ng iba. Hindi yung ako, kapakanan ko, paglingkuran nyo ko. No.
sa Galatians 5:13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay ng kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, maglingkuran kayo. Serving others in love. Authentic. Serving others in love. So, instead of always thinking about receiving, start looking for ways to give. So instead of holding grudges against those who offended us, be anxious to forgive. And instead of keeping a record of what we have done, o ano ang naitulong ko, ano nagawa ko, ano naipagkaloob ko, take delight in forgetting the deeds and being virtually unnoticed. Para kang glimmerman. Nandiyan dyan, mamaya wala na. You have done something good, then nobody notice it. Ginawa mo nang para sa Diyos. Our hunger for public recognition will significantly diminish when we start to be giving, forgiving, forgetting a servant of Christ. So may God help us. Papasok ang bagong taon, may we submit to God a better person. May we allow Him to make us a better person and make us the person God wants us to be. God bless us all and you stay safe. Please pray for our Squad 244 and of course the whole PNP. Pray for Patrolman Jason Reville, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, at ang aming squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Pagkatapos naman ng taong ito, susunod na taon, makita natin ang mga ranggo ng mga kapulisan ito'y tumaas. And you are to rejoice because we've been part of praying for them. And we, in the same token, pray for you. Salamat po. God bless us all. Until next time.